na na na. Tawagin mong pangit hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili. Pabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusang mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading. Ano pake ko kung di ko tanggap ang sarili ko? Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagdasang, wag humarangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya. Di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, klase ng iyong sigaw. Di mo kaya kitin sa chismis paniwala. Wala ba naman akong sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na mo. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, at sa naaabot po ng ating broadcast ngayong oras pong ito. Narito po ang grupo ng Advent Biblical Ministry, a Seventh-day Adventist religion sa inyo. Nang anumang oras po, ang dating po namin sa inyo, nawa ang pagpapala ng Panginoon ang siyang sumaatin ngayong oras pong ito habang kayo po'y nakikinig dito po sa programa po sa pamamagitan po ni Brother Russia sa kanyang channel, ang Russia TV. Ngayong oras pong ito, bago po tayo lubusang umailan lang sa ating pong pag-aaral, ay tayo muna ay magkakaroon ng opening prayer na pangungunahan po tayo ni Brother Don. At ito po, ibibigay ko na ho sa kanya. Salamat ho, Brother Rocky. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At, Para sa opening prayer. Okay po. Brother Don? Tuloy yung broadcast. Manalangin po tayo. Hinihingi ko yung mga presensya ninyo. Okay? Lord God, the Father, Creator of heaven and earth, Lord, naririto po kami ngayon na bukas po ang aming mga puso at isipan. At hinihiling namin sa iyo yung presensya na kami gabayan sa aming talakayan ngayon. At nagpapasalamat po kami kay Brother Russia at sa kanyang mga manonood ngayon na binigyan po kami ng pahintulot na ipa-ere ang aming mga talakay ngayon. At idalangin niyo po kami sa aming mga salita ngayon na ito ay puro katotohanan, pag-ibig at kaligtasan na magniningning sa bawat isipan at bawat unawa na ibibigay namin sa inyo. Habang kami nagsusuri sa iyong banal na kasulatan,
hinihiling namin sa iyong banal na Espiritu na ito'y maging gabay sa amin at maging guro sa aming mga pag-unawa at makalasap kami ng medyo malalim-lalim na karunungan na galing po sa inyo. Naway, yung mga salita, ito'y maging salamin sa amin, mga bibig, at maibibigay namin ito sa mga manunood ngayon, lalo na at maibibigay namin sa iyo at sa iyong mga walang hanggang pangako. Panginoon, hindi man kami, may limitasyon man kami sa aming mga karunungan, humihingi kami ng tulong sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na karunungan na ibigay sa amin ngayong gabi at mangibabaw ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa amin. Maraming salamat po sa pakikinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa aming mga kasalanan at lalo na may mga karamdaman kami, inihiling namin sa iyo na sana ito bukas wala pong imposible sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Bro Rocky? Okay. Salamat ng malaki, Brother Don, sa opening prayer po natin. Ngayon po ay sa oras pong ito ay nais kong pabatiin ng ating mga kasama nandito sa loob ng mga Adventist. Bumati ho muna tayo. Pangunahan mo, Brother Dritz. Pwedeng bumati ka, Brother Dritz. Yes, sa Luzon, Visayas o Mindanao. Kumusta mga igala makiksunan? Welcome dito po sa ating ministry, sa Advent Biblical Ministry, mga kaibigan. Sa ngayong gabi ay inanyahan po namin kayo na manood, like, and share sa broadcast na ito. Ang broadcast na ito, mga kaibigan, ay related po sa may kaugnayan sa ating kaligtasan, mga kaibigan. Kaya nga, welcome po kayo dito sa programa sa the Advent Biblical Ministry every Friday. And every Friday, mga kaibigan. So, God bless and ang Diyos ay magpanalangin sa inyo lahat. Back to you, Mentor. Okay. Ganun din, pabatiin po natin si Brother Ruben. Brother Ruben from Pampanga. Brother Ruben, bumati ka. Yes, magandang gabi sa inyong lahat. Brother Garcia, Dokrati at sa ating kapatiran na narito sa room, magandang gabi sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, mabuhay kayo at God bless. Okay, so yan po. Ganon din, nandito rin po ang isa rin po nating kapatid, si Brother Joy Sokal dito from Davao. Brother Joy, bumati ka. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, na dito sa loob ng platform ng Russia TV at maging sa nanonood ng live sa ating Facebook at sa YouTube. Meron dyan si Bro Russia. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Seventh-day Adventist po ay mayroong nagkakaisang aralin na ginawa ng Sabbath School Department ng General Conference of the Seventh-day Adventist. At yan po ay ibinahagi sa lahat ng mga pamilyang Adventista sa buong mundo. Kaya kami po ay mayroong aralin na isa lang po. At ngayong quarter na ito ay ang aral po natin ay nakasentro sa aklat ng Ephesus. So, subaybayan po ninyo ang pagtalakay. At magandang gabi po at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Back to you. Okay. So, yan po mga kapatid. At binabati ko rin, nakita ko kanina ang kapatiran natin mula sa Islam, si Sister Parisia. Ganon din ang ating kaibigan, si Pastor Alexander Santos, ang cute na pastor ng Baptist. Okay? So, antabay po tayo mga kapatid. At bago po tayo tumalakay ng paksa po natin, ay mapapakinggan po muna natin ang isang awitin na ihahandog para sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-play ni Brother Don. Brother Don, take it away. Salamat po, Bro Rocky. Ito po yung awitin natin na lumapit tayo sa Kanya.
Wala pong imposible po. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kaniyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y Is Patis, is Toyo, di ba? no. Wala ka Patis. na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kaniyang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kaniyang buhay mo. Ang buhay mo. Back to you, Bro Rocky.
Okay. Narinig ho ba ako mga kapatid? Yes, Doc. Brother Dritz, naririnig ako? Louder, clear. Okay. So, okay, thank you very much. So, mga kaibigan, mga kapatid, by means of introduction, kami pong mga Seventh-day Adventists, sa gabi-gabi po ay meron po kaming pinag-aaralan na ito po ay katulad ngayon, ito po ay Sabbath School lesson, narito po siya. Okay? Ito po ay verse by verse analysis, book by book analysis, and chapter by chapter analysis with historical correspondence and historical background ng pag-aaral po ng aklat. Na ito po ay pinag-aaralan po sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lamang ho kami ang nag-aaral po nito, kundi pangbuong sanlibutan po ang ginawa pong pag-aaral na ito sapagkat alam naman po natin mga kapatid, katulad ng mga kaibigan po nating mga Roman Catholic, ang Seventh-day Adventists ay pangbuong sanlibutan din po ito. Kaya lahat ay yun po yung pag-aaral na ginagawa po. Pero bago yun, nais kong batiin si Sister Imelda Alfonso na siya po ay nakikinig din po ngayong oras pong ito. Okay. Sa ating pong pag-aaral ngayong oras pong ito, mga kaibigan, tayo po ngayon ay nasa aklat ng Efeso. Yung pag-aaral po natin. Lesson number 6. At ito po ay may pamagat na ang ministeryo ng Ebanghelyo. Sana gumana itong aking sandali lang. Sana'y gumana itong PowerPoint. Gumana siya. O yun, pwede siya. Okay? Ayan po siya. Nakikita ho ba yung aking PowerPoint? Yes, Doc. Go ahead. Okay. So, ito ho mga kapatid, mga kaibigan, ay tayo ho ay mag-aaral. Kung sino ho ang gusto nitong PowerPoint ko ay pwede ho tayong magbahagi po nitong ating PowerPoint na ito. Okay, ito ho pinag-aaralan July, August, and September. Ano ho? So, teka lang. At aayusin ko lang. Okay. Ayan po siya, no? Ba't hindi na siya, Teka, ha? Okay. Ang title po, ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay may pamagat na ang hiwaga. The mystery of the gospel. Ano ho? Ngayon, ito po ay nasa lesson 6 po tayo. Brother Joy, pakibasa nga po ng ating memory text na ating pong pinag-aaralan ngayong oras na ito. Pakibasa mo, Brother Joy. Ang ating memory text po ay mababasa natin sa aklat ng Efeso, Kapitulo 3, ang talata ay 20 at 21. Sabi dito, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana na higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman siya nawa. Okay, so yan po ang ating memory text. Sabi po nga rito ay sagana ng higit sa lahat ng ating iniisip. Ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon
magpakailanman. So yan po, diyan po umiikot ang ating pong lesson ngayong oras pong ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano ho? Ngayon, si Pablo po ay nakatanggap ng pambihirang kapahayagan. Ito po ay nakalagay po sa 2 Corinthians 12:1 and 4. At ito po ang nais niyang ibahagi sa mga taga-Epeso. Inaasahan niya na sa kaalamang ito ang iglesia sa mga pamunuan at kapangyarihan sa makalangit na lugar. Ang Kabanata 3 ng Efeso ay nagtatapos sa isang panalangin kung saan inanyayahan ng apostol ang iglesia na magbigay ng kaluwalhatian sa Ama at kay Kristo Jesus. Ito ho yung bahagdan ng ating pag-aaral ngayong oras. Brother Joy, pakibasa mo nga itong ating unang pag-aaral ngayong oras na ito. Ephesians 3:1 and 13. 1 and 13, sabi dito sa 1, dahil dito, akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus dahil sa inyong mga hintil. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo. Sa 13, kaya nga ipinamamanhi ko na huwag kayong mga lupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo na pawang kapurihan ninyo. Back to Sandali, Brother Jim, mukha yata hindi tayo napapanood. Sandali lang. Ayusin ko lang muna. Mukhang hindi tayo napapanood. Dali lang muna. Ay na, lumabas na yung hindi nakikita yung ating slide. Lumabas yung slide natin, ano? Okay. So, mas maganda pa na na wala na lang unang slide. Pero kung mag-open dyan, wala, ano? Okay. Ulitin ko yung pag-share. Makuha. Okay. Sandali lang. Share muna. Tapos, ayun. Sana'y makuha siya. Ayun. Okay. So, maliwanag ito, no? Brother Joy, na nakikita? Yes, Doc, nakikita. Okay, pero sa sa screen. Okay. So yan po mga kaibigan, ang unang topic po natin, yung pagtanggap ni Apostol Pablo ng kapahayagan ng Diyos. Actually, ito pong Ephesians chapter 3 ay connected po ito sa Ephesians chapter 2. Na doon sa Ephesians chapter 2, mga kaibigan, mga kapatid, ay ipinakita ron na ang Hintil at ang Hudyo ay iisa sila, no? Inalis ng Diyos yung pader sa gitna at sila'y pinag-isa na. No, ibig sabihin, in-establish na ni Jesus ng Panginoon yung iglesia. Na dito sa iglesyang ito ay hindi na magkaiba, wala ng Hudyo at wala ng Hintil dito sa iglesia ng ating Panginoon. Now, tingnan po natin, isinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Efeso nang siya ay nakakadena pa, o ibig sabihin nakabilanggo siya. Inaasahan niyang hahatulan siya sa harapan ni Nero. Sa makatuwid siya ay itinuturing na isang suspect o kriminal, no? Tinuturing siya noong panahon na yon. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng paghihinang loob sa iglesia ng taga-Efeso. Na ito po'y mababasa po natin sa Efeso 3:13. Ibig sabihin, yung nangyari kay Pablo nang siya'y nakulong dahilan sa ebanghelyo, nang hina ang mga kapatiran, naapektuhan ng mga kapatiran. Ngunit si Apostol Pablo ay may malinis na budhi mula sa mga liham na isinulat niya kasabay ng aklat ng Efeso. Ay nagtiwala siya na mapapalaya siya sa lalong madaling panahon. Higit pa rito, hindi niya kailanman itinuring ang kanyang sarili na isang bilanggo ng Roma, kundi ang pagtuturing niya sa kanyang sarili
ay isang bilanggo ni Kristo na nakulong dahil sa pangangaral sa ating Panginoong Jesucristo. Knowing the fact, mga kaibigan, na si Apostol Pablo, bago siya maging apostol, siya po ay tagapag-usig. Siya po ay may mataas na posisyon sa kanyang ginagalawan doon sa kanyang kapanahunan. Pero nung makilala niya si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo, during the road of Damascus, nag-iba ang kanyang pananaw. Na dito ay ipinakikita na siya ay hindi sinasabing bagamat siya bilanggo. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, si Apostol Pablo, meron po siyang 14 na sinulat. 7 sa pagkakakulong niya, ang tawag po doon ay prison epistles, at 7 nung siya po ay laya. No? So, kumbaga, pinagsama-sama ito, kaya si Pablo, dito sa canon natin, ay merong 14 letters na dito ay ipinakikita niya, idinidiin niya na siya ay bilanggo ng ating Panginoong Jesucristo at siya po ay hindi bilanggo ng literal. Pero bagamat literal nga siya, pero ang sabi niya, bilanggo po siya. At kahit sa kanyang pagkakakulong, patuloy siyang nagtitipon ng mga tao upang ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nakakulong na siya pero nangangaral pa rin siya. Kumbaga, Brother Joy, nagkakaroon siya ng tinatawag na prison ministry. No? Nakakulong na siya. Kasi nga, para sa kanya, ito ay paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. So dito, sa pamamagitan po nito ay tumanggap si Pablo ng kapahayagan, no? Yung bang message na mula sa Diyos. No? Ngayon, tingnan po natin. Okay? Nangyari. Okay. Tingnan po natin yung kapahayagan. Ano? Brother Joy, pakibasa mo nga. Ephesians chapter 3, 3 to 6. 2 to 6. Brother Joy. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay sa ikakagaling ninyo, kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyon, sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Back to you, Doc. Doc Rocky. The main essence of Ephesians chapter 3, mga kaibigan, ay patungkol po ito sa hiwaga ng ating... Nawawala ko kayo minsan, Doc. Narinig. Problema niya po na. Nalaglag. Hindi na lang siguro siya mag-PowerPoints para... Oo, sabihin natin huwag na mag-PowerPoint. Yan. Lelo, maganda babae dyan. Uyapin daw papa
Hello, Brother Joy. Nawawala Doc, ako? huwag ka na mag-PowerPoint, Doc, para hindi ka malalaglag. Hello? Yes, yes. Oh, huwag na lang siguro Wala. mag-share screen. Okay, sandali, Baka, yun na nga. Siguro, wag na nga lang. Teka, ha? Teka. Mariresolve yan. Teka, ha? Hindi tayo gagamit ng share screen. Okay. Okay. Hindi tayo gagamit ngayon ng share screen. Tuloy. Naririnig ako, Brother Joy? Yes, Doc, narinig. Malinaw. Okay. So dito, mga kaibigan, ituloy po natin. Si Jesus mismo ang nagpahayag ng hiwagang ito kay Apostol Pablo, no? Na si Apostol Pablo ay isang apostol para sa mga Hintil, no? Ang hiwagang ito na ipinahayag sa kanya, hindi po ito ganap na nahayag noong una sa mga propeta. Ngunit sa ngayon, ito po ay nahayag sa pamamagitan ng mga apostol at mga propeta sa kaloob ng Espiritu Santo. Pag-aralan po natin, sumadali mga kaibigan, yung ibig sabihin ng tinatawag na hiwaga, ano? Ito ho. Dito po sa Roma, 16:25, Brother Joe, ako nang babasa, nandito sa akin eh. Sabi rito, at ngayon sa kanya na makapangyarihan, nasa inyo makapagpapatibay, ayon sa aking Ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahon na walang hanggan. Dito sa Roma 16:25, binabanggit dito na ang hiwagang ito ay natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Sabi naman sa unang Korinto 2:7, ito po ay karunungan ng Diyos, ang hiwagang ito, at ito po ay yung karunungang itinalaga ng Diyos bago nila ang sanlibutan. Dito may hiwagang sabi na, so ito hiwagang bago nila ang sanlibutan. Ephesians 1:9, ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa atin. Ibig sabihin, itong hiwagang ito, ipinakilala niya sa atin sa church. Okay? 3:3, kung paanong sa pahayag ay ipinakikilala sa akin ang hiwaga. So sa pahayag, ipinakilala kay Pablo itong hiwagang ito. 3:4, ang pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Ito palang hiwagang ito, hiwaga ni Kristo. 3:9, maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga ay inilihim ng Diyos. Yung salita po ritong inilihim ng Diyos, sa King James Version, hide in God, tinago mismo doon sa puso ng Diyos. Sabi rito, na lumalang ng lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin, ito palang hiwagang ito na ipinakilala, so, ipakita sa lahat ng mga tao ay mahalaga sa ating Panginoon. 6:19, at sa akin upang ako'y pagkalooban ng mata, hindi bugot pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilala ang katapangan, ang hiwaga ng Ebanghelyo. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Colossians 2:2, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala niya ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. So dito mga kaibigan, mga kapatid, diniscuss po rito yung hiwaga. Sabi rito, ito hiwagang ito natago sa puso ng Diyos. Ito, sabi ko lang po na itong hiwagang ito, nung panahong dati, hindi lubusang ipinakita. Ngayon, may mga aral, mga kaibigan. Ang tanong, ano ba yung hiwaga?
may mga aral na nagsasabi, ito daw hiwagang ito, hindi raw ho ito nakita ng mga propeta. No? Itong hiwagang ito daw yung church age period ngayon na kung saan meron ang ito o yung age rin na kapanahunan na ibinigay na sa ating kapanahon po ngayon, na sa atin noon, ito po yung church age period o yung grace period na tinatawag po nila ito na parenthetical dispensation of the mystery na sinasabing ganon, na para bang ibang-iba. Ginagawa po nila ito na magkaiba yung church at magkaiba yung Israel. No? Sabi nila, there is the distinction between the church and the Israel. Ibig sabihin, two people theory. Yung Israel daw, yun daw yung church of God sa Old Testament. Pero ito daw church na itinayo doon ng ating Panginoon, Acts 2, Acts 9, kung ano-ano man po yan, ito daw po yung bago na ngayon. Ibig sabihin, may dalawa. So, dito po sila nagkukubli, mga kaibigan, mga kapatid, dito sa salitang hiwaga. Pero mapapansin po natin, ano ho ba yung hiwagang ito? Ito ho ba'y katulad nung iniisip nila? Well, ang sagot ay sa 3:6 ng Ephesians. Brother Joy, pakibasa mo nga dyan, 3:6 ng Ephesians, kung ano itong hiwagang ito. Basa, Brother Joy. Ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng banal na kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay. Yun po yung hiwaga. Sa 3:6 ng Ephesians, ang hiwagang ito ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang mga hintil at mga tagapagmana kasama ng Israel. Ibig sabihin, mga kapatid, there is no such thing as two people. No? Hindi ho dalawang uri ng tao ang kinakausap ng Diyos. Hindi yung Israel, tapos yung church. Hindi ho ganon. From the Old Testament, ang panukala ng Diyos, ang lahat ng tao ay matipon. Ibig sabihin, sa iglesia ay matipon ang lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi lamang Hudyo ang kaanib sa iglesia ng Diyos, kundi pati po ang mga hintil ay kasama, tagapagmana, kasama ng mga Israelita. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Israel, hindi ho siya bilang isang special people. Hindi ho ganon. Hinirang ng Diyos ang Israel dahil gagamitin po sila para ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Para yung lahat ng tao ay madala at mailagay sa kaligtasan, sapagkat yun naman po yung plano ng ating Panginoon ang lahat ng tao ay maligtas. So yun po yung hiwaga. Wala po ritong something special na katulad ng mga binabanggit ng iba na grace period daw ito at ito daw ay hindi na daw tayo sa law, kundi nasa grace period na. Dispensation po yon. The dispensation ay hindi ho binabanggit po yan ng banal na kasulatan. If you use dispensation as a method of interpretation ng Bible, maliligaw po kayo. Hindi po yun yung binabanggit na right division ng 2 Timothy. Hindi po yun. No? Kundi yung dispensation na binabanggit dito, hindi po ito maghati-hati ng panahon. Brother Joy. Ang gusto lamang bigyan din ni Pablo dito sa Episo 3, kapatid na Doc Rocky, ang magandang balita o itong gospel, ang mga Hudyong kaanib sa iglesia at itong mga hintil na kaanib sa iglesia ay magkapantay sa mata ng Diyos at pareho silang mahal ng Panginoon. Wala akong lamang sa kanila, kapatid. Okay. Kaya nga po, dito ho makikita po natin, yun ang panukala ng Diyos. Mula sa Diyos, kay Abraham, si Abraham pa lang, sinabihan na magiging ama ng lahat ng
bansa. No? Pagdating naman po dito po sa kay Isaias, sabi doon, lahat daw po ng nakikilakip sa Panginoon maging taga-abaang lupa. Ibig sabihin, kasama po sila. Ang panukala po ng Panginoon, ito pong mga hintil at ang mga Hudyo, magkasama po ito. Kaya nga po hanggang sa kamatayan ng ating Panginoon, ang pangunahing ipinahayag ng Diyos sa kanyang sarili at sa Israel, ngayon ay sumasaklaw ito sa lahat ng tao. Anuman lahi ay hindi ho nagtatangi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi, walang magiging Hudyo o hintil man. Ang lahat ay ang hindi ho nagtatangi mag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Now, dito po, sunod nating topiko dito, paghayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Bagamat nakatanggap si Pablo ng mga espesyal na pahayag, hindi niya itinuring kanyang sarili na special, kundi nagkaroon ng pakiramdam ng hindi pa nga siya karapat-dapat. Nakita niya kanyang sarili bilang isang makasalanan sa 1 Timothy 1:15. Ibig sabihin, kung mas malapit tayo kay Kristo sa ating Panginoon o sa dugo ng ating Panginoon, mas nakikita natin ang ating sarili na hindi karapat-dapat. Nababatid ng ating makasalanang kalikasan, ngunit kasabay nito, tayo ay binabago ng kanyang larawan. Ang pagbabagong nagaganap sa ating buhay ay isang patotoo na nagpapahintulot sa atin na ipaalam ang karunungan ng Diyos maging sa mga makalangit na kapangyarihan sa anumang kahulugan ito. Kaya dito merong tapat na anghel at may masamang anghel. Yung tapat na anghel, naunawaan nila ang karunungan ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa mga makakapangyarihan ng kasamaan. Yun namang masamang anghel, naintindihan nila na ang kanilang mga maling akusasyon tungkol sa katangian ng Diyos ay nalantad at sila ay natalo at nahatulan. Ito, Brother Joy, itong mga masamang anghel, laban ito sa karakter ng Diyos. Alam natin na ang karakter ng Diyos at ang karakter ng kanyang kautusan ay iisa. Di ba, Brother Joy, ang Diyos ay banal, matuwid at mabuti? Yes, kung ano ho ang katangian ng Diyos, ang yan, lahat po yan ay nandyan ho sa kanyang kautusan. Kaya lang ang nangyayari, nilalabanan ng mga makasalanan ang kautusan ng ating Panginoon. Hinasabi nila, wala na daw ito, hindi na dapat sundin. Parang katulad ni Satan. No? Parang katulad ni Satan na lumaban sa kalikasan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, lumaban siya sa kautusan ng ating Panginoon. Now, let us discuss at 9:50 na tayo. No? Ano naman ang kapanagutan ng mga kapahayagang ito, no? Ang sabi po rito sa atin, kung babasahin po natin, kayo na lang ho magbasa po dyan, mga kaibigan, Ephesians chapter 3, 14 to 19. Yan po yung talata. Si Apostol Pablo ay lumuhod para manalangin sa Ama. Nagsimula siya sa isang magandang pahayag na sa salitang Grego, ang bawat pamilya o patria ay kumukuha ng pangalan nito mula sa Ama, Pater. Sa madaling salita, lahat ng pamilya, gaano man siya kasakdal, ay pag-aari ng Ama sa Ephesians 3:15. Pagkatapos ay hinihiling niya sa Diyos na bigyan tayo ng spiritual na lakas sa pamamagitan ng Espiritu. At si Kristo ay manahan sa atin ng sagayon sa pamamagitan ng pinagsamang pagkilos ng Trinity. Tayo ay maaaring nakaugat at nakasalig sa pag-ibig. Pagkatapos ay itinanong niya ang imposible upang malaman natin sa 4 na dimension kung ano ang higit sa kaalaman at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po siya. Now, ang huling talata po natin na ating pong i-discuss ay ang papuri sa Diyos. Sa verse 20, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihiling o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin,
ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, magpakailanman siya nawa. Ang sabi rito, sa pagpupuri ng Panginoon, habang nagbubulay-bulay si Pablo sa pag-ibig ni Kristo, isang doxolohiya ng papuri at kaluwalhatian, pananalangin na si Kristo ay maluwalhati sa kanyang iglesia ang kanyang nasabi. Ano yon? Ang kakahiyahang gumawa ng Diyos ng higit sa ating iniisip at tinatanong. Yun po yung number 1. Ang Diyos ay may kakayahan na gumawa ng higit sa ating iniisip at tinatanong. Number 2, pwedeng gumawa ang Diyos ng anumang bagay na hindi natin maintindihan. Number 3, ang kanyang kapangyarihan ay gumagawa sa atin. At number 4, bilang isang kaanib sa kanyang iglesia, dapat tayong magbigay lagi ng papuri sa ating Panginoon. So ito po yung katuruan na nasasangkap dito po sa aklat ng Ephesians, mga kaibigan, mga kapatid. At bago po tayo, ay nais kong basahin ang isang quotation mula po rito sa lingkod ng Panginoon, si Ellen G. White. Ganito po ang kanyang sinasabi. Si Kristo, nananahan sa kaluluwa, ang nagbibigay sa atin ng espiritual na kapangyarihan at ginagawa tayong mga daluyan ng liwanag. Ang mas maraming liwanag na meron tayo, mas marami tayong may pamamahagi sa iba sa ating paligid. Kung mas malapit tayong namumuhay kay Jesus, mas malinaw na nakikita natin ang kanyang kagandahan. Habang minamasdan natin siya sa kanyang kadalisayan, mas malinaw nating nakikilala ang sarili nating mga pagkakamali sa ating pagkatao. Nananabik tayo sa Kanya at sa kapunuan na nasa Kanya at nagniningning sa kasakdalan ng Kanyang makalangit na katangian at sa pagmamasid tayo ay nababago sa Kanyang larawan. Brother Joy, napakaganda nitong pinag-aralan natin na dito ay lumalabas na habang minamasdan natin ang ating Panginoon, tayo ay nababago. Yes, Sa ating pamumuhay ng may kabanalan, Brother Joy, binamasdan natin siya, nababago tayo. Yun ang kailangan natin eh. Ano sa tingin mo, Brother Joy? tama po kayo dyan, Doc Rocky. Kasi habang tayo ay malapit kay Kristo, tayo ay naging daluyan ng liwanag para sa iba na hindi nakakaalam ng katotohanan. Yes, at saka hindi lamang liwanag, Brother Joy, kundi tayo mismo sa sarili natin ay nababago. Yes. Habang pinagmamasdan natin, no? Yung liwanag na yon, habang marami tayong liwanag na nakukuha, marami tayong naibabahagi sa lahat ng mga tao sa pamamagitan niyaan ng dugo ng ating Panginoon. So, hindi rito basta sabihin natin na tumanggap tayo sa ating Panginoon eh. Yung pagtanggap natin sa ating Panginoon, yun ay pagsulat ng ating pangalan sa aklat ng talaan sa langit na nandun yung ating pangalan. Pero wala pa tayo sa langit. Tayo'y nagsisikap pa lang. Tayo ay gumagawa pa lang sa pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo'y nagpapasakop pa lang. Nagpapasakop ng buong puso sa Diyos. Kaya nga ang sabi, submit. Naalala ko tuloy yung mga kaibigan po nating Islam. Nang ibig sabihin ng Islam, Brother Joy, pagpapasakop ng iyong kalooban sa Diyos. So sa pagtingin natin sa ating Panginoon, nagpapasakop tayo ng ating kalooban sa Diyos na tayo hindi karapat-dapat, pero nandyan ang kalooban ng Diyos, nasasakop tayo at sumusunod tayo. Ano sabi ni Propeta David, kinalulugdan kong sundin ng iyong kalooban, o Ama. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, ilang minuto na lamang ho tayo. Nais ko lamang hong banggitin ito hong pag-aaral na ginawa po natin ngayong oras pong ito, na ang hiwaga po ng ating Panginoon ay naghihintay po sa atin.
Na-mute yata kayo, Doc. Wala kayong audio, Doc. May nag-mute sa akin Huwag naman po niyong i-mute, mga kaibigan, ho. Please. Ito ho ay broadcast po ng Adventist. Pakiusap lang. Huwag naman po ninyong i-mute. Respect naman po, kapatid, kung sino man ikaw. No? Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. So, yun po ang ating pag-aaral ngayong oras pong ito. At sa amin pong pagtatapos, mga kaibigan, ay nais ko munang magbigay ng last greeting ang ating pong mga kasama. Unahan mo na, Brother Joy. Yes, binabati natin. Unang-una, yung dito sa loob ng platform, si kapatid na Ali Javier mula sa Islam, si Walhang, si Bro Dritch, si Bro Don sa 70th Adventist, Bro Ruben, at lalo na sa ating admin ng Russia TV, si Bro Russia, at maging sa nanonood doon sa Russia TV page. Magandang gabi ho sa lahat. Okay, mabilis sa pag-ending, Brother Ruben. Yes, binabati natin ang mga nanonood ngayon sa pamilya ni Brother Patrick Gonzales. Shout out. Mabuhay kayo. At sa lahat ng mga nanonood dito sa Pampanga. Magandang Okay, Brother Dritch. Ikaw naman, closing. Yes, sa ngalan sa ating topic ko, Doc, mga kaibigan natin dyan, the mystery of the gospel ay in a simplest way, mga kaibigan, na ipadayag, na revealed ang mystery through the incarnation of our Lord Jesus Christ, mga kaibigan. That mystery of the gospel is revealed. Kaya nga, tune in po tayo sa ating programa sa Russia TV at sa Advent of Biblical Ministry, mga kapatid. Okay, habang pinatutugtog ni Brother Don yung ending po natin, lumapit kay Cristo, Brother Don, at mag-goodbye na. Okay. So mga kaibigan, so habang mga kaibigan, mga kapatid, habang pinatutugtog po dito, wala ho tayong bandalating ng ating Panginoon Kristo. Kung programang ito ay nagbabalita na ang Panginoon ay malapit na dumating. Kaya kaibigan, tumalubong ka at humanda ka sa kanyang pagpanahin. Ngayon ho ay nito na po ang panahon ay Brother Russia sa kanya po program. Maraming pong salamat at God bless us all. May dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Okay, Brother Russia, thank you very much. Okay, so maraming salamat sa panonood at abangan nyo lagi yan every Friday yung ating mga kapatid na Adventist sa kanilang programa. At doon sa mga nagtatanong, pwede naman kayong mag-PM na lang dahil napakalimitado yung ating oras ngayon, no? At shoutout pala kay Emmy Alfonso, lagi-lagi yung nanonood sa atin, kay Mike James ng Islam, kay Ray Pilapil Jr., si Avila Leonard nandyan din, si Pastor Wimpy, at yung iba din, si Alex Shakim, yung ating mga debater, si Edwin, nandyan din, at yung mga kaibigan nating Muslim, si Dato Khan. Marami silang tanong actually, pero pwede nating i-cater sa susunod yan, mga kapatid. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV. And Na 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 na. Ngayon, pagpalain po kayo ng Brother Russia, thank you very much. Ano ha, kita mo yan, wala ka. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Tawagin mo pangit Hanggang ngayon